nandito na kami sa may Allen, malapit lang sa Allen Port. Dito kami nakahanap ng matutulay sa Wayan Wayan Beach Resort. Dito na kami nagpalipas ng gabi at makapagpahinga dahil nakita ko kasi yung ruta ng papuntang Calbayog at Catbalogan medyo twisties ang daan. Di ko na isusubok dahil nung oras na rin, mag-alas 10 na rin kami na nakadaong. Mag-alas 9 ng gabi kami nakadaong, tapos naganap pa kami na makakainan, tapos then saka kami nag-check in dito sa tinuluyan namin dito sa Allen, Samar. Yan, diretso na natin to. Meron tayong estimated na 6 hours and 22 minutes para makarating ng Leyte. And then 256 kilometer ang tatakboy natin. Meron binibigay sa atin na estimated time is 3:05 ng hapon is nandun na tayo. Hopefully na safe pa rin tayo makabiyaya at makarating sa ating pakay na may payapa pa rin. Kung sa kondisyon ni Lakbay ang pag-uusapan is okay pa rin ang kondisyon niya. Wala tayong problema sa makina, sa cooling system, then yung mga aircon ng ni Lakbay is good pa rin, good running pa rin. Yung tires natin good running pa rin, wala pa rin problema. Wala nung nagpahagin tayo sa may Legazpi Albay. And maganda yung ginagamit nating gulong. 8:37 ng umaga. Larga na tayo. Biyahe na tayo mga kabiyeros. Para maisiksik natin yung oras ng pag-alis natin at pagbalik natin ng Metro Manila. Update ko na lang uli kayo mga kabiyeros kung sa susunod namin na stopover. Tropical storm. Uninhibited souls, we rise and transform. Reggae beats free the captive mind. In this dance of life, we leave all worries behind. Rasta revolution, we're breaking the chains. Just children singing, no more sorrows or pains. This music's our weapon, our joy, our decree. Uninhibited now, forever. Ano dito? May ano ba dito? Parang apali pa ganun. Galing mo. Ano ba yan? Silip tayo dito, tingnan natin. Ano nila to? Parang fishport nila? Port, no? Ito yung lalim yan. Pamalalim mo yung dagat nila pa. Side trip muna tayo mga kaberos. May nakita kaming port. Mukhang masarap dito magpa-picture eh. Bababain lang namin mga kaberos. Saglit lang. Side trip muna tayo dito sa may San Isidro. Barangay San Isidro, Samar. Ganda oh. Parang ano nila to? Port.
Side trip muna tayo. Ang linaw. Ganda. Tinatanong kasi ako kanina kung San Antonio daw. Siguro ano, kabilang isla naman. Tawid dagat dito. Dun siguro yun yung San Antonio. Huwag ka bababa. Mga parang bangkero. Balo. Lalim yan. Mga bangkero dito. Yung mga pwede yata isakay pati mga motor. Ano yung tayo lalim? Mga pwede isakay yung motor. Tas tao. Tas tatawid dito ata sa bangka na to. Papunta doon sa kabila. Ganda oh, malinaw oh. Medyo may pagka puti yung buhangin. Then pagka puti buhangin saka ano, may mga corals. Ganda. Yung dalawa, sabik na sabik sa tubig. Sabik na sabik lagi sa dagat. Dito. Ganda naman dito. Masarap lagi dito maligo araw-araw ah. Gusto na tayo dito mga biyeros, dito sa pantalan nila. Oo nga, dun nga tawiran nga ng mga galing dun sa kabila. Yung nagtanong sa atin na San Vicente raw. Ibig sabihin, kabilang isla. Kasi pag mga ganyan malilit lang na tatawid dagat lang na malapit-lapit lang, eh ganyan malilit na bangka lang. Kung doon lang kami nakatira, eh pwede kami maligo doon araw-araw. Parang pwede ka maligo araw-araw doon, no? Lalim, saka malinaw yung tubig nila doon. Hindi katulad doon sa Allenport. Medyo siguro dahil nga mababaw lang doon, pero doon ang ganda. Alam mo ano, kristal na kristal yung kulay nung ano, ng tubig. May kulay blue sa part sa kabila. Sa kabila naman na pinunta namin, may kulay green. Ang ganda. Tinikman ng anak ko yung tubig, sabi niya maalat. Sana pagdating ng araw mas makapag-stay pa tayo ng mas matagal sa mga ganyan, mga pag-side trip pa. Pero sa ngayon kasi dadaanan lang natin ngayon. Pinagkakasya lang natin yung mga oras natin na yung pupuntahan natin at yung pagbalik natin sa Metro Manila, dahil back to reality, balik ng pasok ng mga bata. Alas 9:11 na ng umaga. Dito kami sa may barangay ng San Isidro. Kahanap na lang kami ng maalmusalan ngayon. Then yung unang stopover natin kay Lakbay. Then yun na, dire-diretso na lang uli natin. 52 kilometers dito sa Maharlika Highway. Pupunta natin is Santa Margarita Diversion Road. Yun na yung 52 kilometers na tatakbuhin pa natin. Medyo mahaba pa ito mga kaberos. Kaya bakbakin na lang natin to. Mga ginagawan tulay dito. Mga nire-repair. Marami
matagal na. Tapos may mga nadadaanan pa na malalaki pa. Mga malalaki sasakyan. Kaya puro repair sila ngayon dito. Ganda oh. Sarapan na natin oh. Kabundukan. Nagpapausok sa taas. Miss kong ganitong lugar na to. Naalala ko dati sumasakay lang ako sa nung umuwi ako, sumakay lang ako sa bus. Lagi ako nakatanaw sa mga ganyan, mga kabundukan. Saan pala yun?
kaberos, nandito na tayo sa Tinalpakan, Calbayog, Samar. Yung gilid ng barangay Tinalpakan, no? Dagat. Parang pangunahing hanap buhay nila dito is pangingisda. Marami ako nakikitang bangkero. Halos nakakasalubong namin dito is may mga styro sa gilid. Maganda yan sana kung meron kaming dalang styro rin. Baka may magandang mga klase ng isda na nahuhuli na mamahalin sa Maynila. Baka dito sa kanila mura lang. Mas okay ang pamumuhay dito, napakasimple lang. Yan ang pinakagustong gusto ko, yung pangarap kong ganyan. Napakasimple pero masaya. Mas mapalad ng para sa akin, mas mapapalad ang mga taga-probinsya. Bakit? Kasi dito napakapayak lang, napakasimple yan, tahimik eh. Hindi katulad sa Kalakang, Maynila. Halos na doon lahat ng maaaring pagbigay sa'yo ng katoksikan sa buhay. Sa environment dito, kahit tambay ka lang dyan sa gilid, oh. Kung nalulungkot ka, sabay dyan ka sa tulay. Kung anong gusto mong gawin sa tulay. Nalaga Bridge. Oh, yan. Ganda na kasada nila dito. Kahit dito lang ako tumira, makakuha lang ako ng magandang lupa dito, bahay sa mga ganitong probinsya. Gusto ko pa nandito na lang ako kaysa bumalik ng Metro Manila. Yun nga lang, kailangan gumawa ka ng dito, negosyo. Magtayo ka ng negosyo kung gusto mo mamuhay dito. Saka mga taga-probinsya, madidiskarte yan. Pagdating sa pagkakakitaan, pati yung pang-araw-araw na hanap buhay. Nasa barangay Malayog na tayo. Calbayog, Samar. Na pa tayo dumadaan mga kabero sa sa gilid ng kabundukan. Magka-alas 10:32 ng umaga na. Wala kami mahanapan na makakainan dito. Ang karinderya. Hindi na kami nakapag-almusal. Parang wala kami makita dito karinderya. Hanap kami ng makakainan muna. Parang na to, kakain na kami ng almusal tanghalian na mga kaberos. Diretso almusal tanghalian. Para isang gastusan na lang. Isa pa yan, kanina pa namin hinahanap eh. Kaso wala. Ganda ng ganda ng view. Grabe. Sa kaliwa, kabundukan. Sa kanan, haba ng dagat, oh. Tapos may tanaw na tanaw yung bundok sa kalayuan. Sarap naman tumira dito. Papasana all ka na lang, ano? Siguro dahil nga
lahat naman tayo may pinagdadaanan, may mga problema, di ba? Pero once na parang, para sa akin parang once na nakakakita ako ng ganyan, parang nalilimutan ko yung mga suliranin, mga problema dumadaan sa buhay ko. Pag nakakita ako ng ganyan, ang sarap sa pakiramdam. Parang hindi ko may explain eh. Parang siya yung parang ganyan yung nagpapakalma sa akin. Nagpapaalala sa'yo na ganyan lang ang buhay, napakasimple lang. Sabi nga, di ba, simplihan na. Ang buhay, simple lang eh. Simplihan lang natin eh. Para hindi masyadong komplikado eh. Pero pag sinimplihan mo, wala. Although na marami naman, lahat naman tayo eh, may kinakaharap na mga suliranin. Pero kanya-kanya tayong para makomfort yung sarili natin kung paano natin ma-stress out yung nararamdaman natin. Diba, iba nga nagra-rides, iba nagbabakasyon, iba may mga pinagkakaliban-libangan, iba-iba eh. Iba yung pangtanggal natin ng stress. Kasi nga ang stress kasi, totoo lang, ibang usapin yan. Malalim ng definition ng stress, malalim ang paliwanag ng stress. Dahil ako, dumaan rin naman ako niyan. Ilang beses sa akin ilang beses ako nasa ganyan sitwasyon, sobra. Pero every time nandiyan ako, na bumabalik sa akin yan, nire-revive ko yung sarili ko, inaano ko yung sarili ko na hindi pwede na although na minsan may time na iiyakan ko na lang, may time talagang hindi ko na kaya, pero yun nga, hanggang dun nga lang parang tinatayo ko pa rin yung sarili ko. Ayoko maging talunan na isusuko ko na lang basta-basta. Sabi ko nga kay Commander alam ni Commander na ako ay taong maigo. Yung pride wala ako niyan. Wala akong pride sa katawan, pero yung ego meron ako niyan. Yan na lang pinanghahawakan ko na lang yung ego ko. Tapos bibigay lang ako dahil sa stress. Kaya nga kanya-kanya tayong para makawala sa stress. May kanya-kanya tayong ginagawang libangan o mga paraan para mawala yun. Kasi pag ang stress ay hindi ka nakawala dyan, napakahirap niyan. Alam na natin lahat kung ano kinalalabasan. Pagkasulina muna tayo mga kabiyeros. Barangay San Joaquin, Calbayog City. Kano ba gasolina nila dito? Ito unang natin. Unang pagas natin kay Lakbay ngayong araw. 600 meters, sharp left. Pagas tayo. Yes, sir, good morning. 500 lang. Unleaded. Unleaded. Okay. Unleaded po. 500. Okay. Nagpa-gasolina muna tayo dito. Sa nasa nadaanan natin. Bali nagpagasolina na tayo ng 500. Kalahati pa naman kasi yung gasolina ni Lakbay. Pag umaabot kasi siya ng kalahati sa fuel gauge niya, papagas kagad ako. In case kasi na wala kami madaanan dito na gasolina, at least meron siya kahit magdire-diretso kami.
Yan ang unang gasolina natin ngayong araw kay Lakbay. Is worth of 500 pesos. Unleaded pa rin ang ginagamit ko sa kanya. Hindi ako gumagamit ng premium. Parang sa akin, at sa motor talagang unleaded talaga ginagamit. Diretso na tayo mga biyeros. 10:43 na kasi. Masyadong tanghali na. Meron pa tayo 5 hours and 22 minutes and 214 kilometer. 4:13 PM estimated arrival natin dito. Yeah, the rhythm hits like a tropical storm. Uninhibited souls, we rise and transform. Reggae beats free the captive mind. In this dance of life, we leave all worries behind. Rasta revolution, we're breaking the chains. Just children singing, no more sorrows or pain. This music's our weapon, our joy, our decree. Uninhibited now, forever. Malabas na tayo mga kabiyaheros dito sa may Calbayog, Santa diversion load. Kakaliwa na tayo para sa Maharlika Highway ulit. Pakatbalogan na tayo, palabas na tayo ng Calbayog. Continue on Route 1 for 58 kilometers. Ito yung City Hall ba ito ng Santa Margarita? Sports Center. Kakalabas lang natin ng ng Calbayog, Santa Margarita diversion load. Ngayon, tataak na natin ngayon mga kabiyes, Maharlika Highway. Tapos after 58 kilometers na Maharlika Highway na to, kakanan na tayo, kakaliwa na tayo ng Katbalogan diversion load naman uli. Another diversion load. Yung kanina is diversion load din yung tinatahak natin kanina. Tawag nung Calbayog, Santa Margarita diversion load. Almost 27 kilometer din ang kahabaan niya. Kasi ito naman, ito na yung isang national highway, Maharlika Highway. 57 kilometer pa para makarating tayo ng Katbalogan diversion load. Sa tagal-tagal namin paghahanap ng makakainan, dito na kami napadpad. Malapit lang sa Santa Margarita at Ilo. Malapit na rin to sa bayan ng Gandara, Samar. Sa isang oras namin ng pagpapahinga at pagkatapos kumain, nagpasya na kami dumiretso na dahil ayaw na namin abutan pa ng gabi sa daan. Gandara, Eastern Samar, bayan ng mga magaganda daw. Tapos
wala naman ako tutol doon. Totoo naman magaganda mga taga-Samar eh. Maraming magaganda dito mo sa tanawin, sa lugar. Hindi lang naman sa ano eh, tinutukoy nila ata is yung personality, appearance. Kumbaga siguro tinutukoy nila is yung kabutihan loob at yung lugar nila. Nakikita ko lang sa ano yan eh. Nakikita ko lang sa ibang video yung bayan ng Gandara. Yan. Nadaanan na natin mga kabiyahero. What ito eh? I love Tambongan. Barangay Tambongan, Gandara. Na naman yung ano, ang kalangitan. Kumain kami doon, nag-stop over kami sa bago pumasok ng bayan ng Gandara. Stop over muna kami para makapagpahinga si Lakbay at makakain kami. Hindi na kami nag-almusal, diretso almusal tanghalian na yun para diretso na natin to. Then 4 hours and 11 minutes pa bago tayo makarating sa ating pupuntahan. Then 164 km, 5 PM estimated arrival. Time arrival natin. Okay pa naman, walang masyadong nakakasabay na mga sasakyan ngayon. Kundi ito lang, nasa harapan nating bus. Sa kaya papunta to. Yan, yung mga bus na yan, mabilis magpatakbo yan. Kasi halos sanay na sila dito sa lugar na to eh. Kumbaga, ito na yung routine nila na sa pagbiyahe nila dito, kaya kabisado na rin nila yung kalsada. Hindi katulad natin is nangangapa pa tayo, kaya medyo minsan mabagal, minsan mabilis ang takbuhan natin. Depende rin sa ano, sa kalsada na tatahakin natin. Kasi may mga ilan dito na nadadaanan natin eh, ginagawa yung mga kalsada dahil medyo sira-sira na rin. May ginawa rin naman yan pagdating ng araw, pag natapos din mga yan. Time check 3:37 ng hapon. Coffee break muna. Nandito kami sa may Barangay Buray, Paranas, Samar. Meron pa tayong ano, 2 hours and 28 minutes. Dire-diretso natin itong ano, itong Mahaldi Highway. Meron pa tayong 78 kilometers pa. Medyo malayo-layo pa. Estimated kilometer na lang is 91 kilometer. Then estimated arrival natin is 6:14 ng gabi na. Energy check nasa ano na 70%. Pagod sobra, kaya stop over muna pa. Alalay rin sa ano, sa makina ni Lakbay, kaya hinahinga ko muna dahil kumain lang tayo kanina alas 12, quarter umalis na tayo. Wala pa isang oras yung pahinga ni Lakbay, tapos diretso na ulit. Wala alas 12 hanggang ngayon. Ngayon na tayo nagpahinga para maiwasan din kasi yung mag-overheat. Yun ang pinaka-iwas-iwasan natin. Parang tao rin naman ang
parang tao rin ng sasakyan, kailangan rin ng pahinga. Saka ano rin eh, once na napagod na ako kasi yung ginagawa ko, stop over talaga ako kasi sabay na rin nilakbay rin ang pahinga ko. Okay mga kabiyaheros, andito na tayo sa bayan ng Calbiga, Samar, Eastern Samar ba? Parang doon sa kinalakihan kong lugar, Kaibiga, kaso Caloocan yun. Ito naman Calbiga. Naalala ko dati, dito dumadaan yung bus eh. Nakita ko nga yung Calbiga na yan eh. Nagpapaalala sa akin kung saan ako lumaki. Calbiga Bridge 00387 square meter. Location KO 848 plus 1066. Ito yung ano eh no, famous bridge dito sa may Samar. Bukod pa yung ano ba tawag doon? Yung San Juanico. Kasi doon pa lang sa ano, nakikita na namin to eh. Na ano ba tawag doon? Eh no, yung mga ganyan bridge doon. Parang meron silang warning. Parang nire-renovate ata nila to. At hindi pwede dumaan dito yung mga mabibigat, mga trailer. Bawal. Ganda na tulay. Bawal yung mga trailer saka mga mabibigat na trucks na dumaan dito. May possible siguro na bumigay. Kaya syempre iba din yung mga pag pinag-usapan ng tonelado eh. Kaya meron silang mga ganyan. Doon pa lang sa may ano pa lang, Katbalogan pa lang, nakita na namin yung mga signage na yan na parang nagpapaalala sa mga truck na pagdating sana sa Calbiga ka, hindi ka pwede dumaan doon. Ilang oras din payapa ang biyahe namin hanggang sa makarating kami ng Santa Rita Tulay. Dito na nagsimula ang problema. As of 5:54 ng hapon, paggabi na, dito kami sa may Maharlika Highway. Bumilit lang kami, bumili sa malaking problema. Nagkaroon ng problema. Yung susi ni Lakbay hindi matanggal. Gabi pa naman. Ngayon ko lang na ano na hindi matanggal yung susi. Kaya malapit na kami, 1 hour and 18 minutes. Kailangan makahanap ako ng auto shop na magre-repair nito na matanggal yung susi. Every time napapatay ko yung makina, hindi ko mahugot-hugot. Isa yan sa problema ko ngayon. Ngayon ko lang na-experience kay Lakbay yan. Hindi ko alam ano nangyari eh. Ano yung naging dahilan ng pagkakalak ng susian ni Lakbay. Hindi pwedeng bababa ako na iwanan yung susi dito. Kaya dapat bago maghating gabi makahanap tayo. Hindi ko alam tong lugar na to. Kung paglalabas ng Maharlika Highway 32 kilometers para makaano tayo ng Tacloban bypass road. Pero sana may bayan dito na may bukas na auto shop na makatulong sa atin
Malaking problema kasi to pag hindi ko matanggal yung susi ni lakbay eh. Pag aalis eh. Yun ang na-experience to kung kailan natapos na. Kung ano dahilan. Kaya medyo karoon ako ng problema ngayon, nag-struggle yung isip ako. Kailangan matanggal yung susi every time na papark kami, pinabababa ko yung anak ko para bumili na dapat ako ang bibili, pero sa tulong niya eh di pwede iwanan kasi talaga yung sasakyan. Lalagyan na tayo mga kabiyeros, dapat maano to dahil masyadong madilim, hindi natin alam yung lugar na to. Update ko na lang kayo kabiyeros kung maayos natin yung problema natin.